Problema. Mahina ang ano. China at Hong Kong. Oh. China, Hong Kong to. Dito na po tayo sa Hong Kong. Malapit na, tatawid na sa Pilipinas. Pero nung nasa Hong Kong doon si uh, George Benson, sumaglit sa doon sa Mindoro, yung 1927, maapag-aralan natin naman yan. Oh. 1997, Hong Kong under Chinese. Kasi hinawakan ito ng British, di ba? Alam naman natin. Ngayon, tinurn over na nila sa China, yung Hong Kong na ito. Kaya sila ngayon ang namamahala, yung mga insik na. Ito ang parang ano na natin ito kasi mahaba-haba ito eh. Pero gawin na natin itong parang kwento na lang kasi mahirap hanapin yung mga tao dito na kung saan pinadala sila mula sa Amerika. Kaya mga ilan-ilan ang makikita dito na mga pumunta sa Hong Kong. So, ito ang restoration movement sa Hong Kong na ito. Mula pala ito ng 1925 hanggang 1997. Ito ang Christianity, yung kwento nila hanggang doon sa China. Bali yung mga missionary na mga Amerikano, pumunta pa sila doon sa mainland China para i-promote yung restoration movement at yung tunay na iglesia. Pero marami doon, may mga historians, ano ito, mga sa uh, uh, restoration movement ito sila, mga Jesuits, tsaka mga Protestante. Kasi maraming mga reliyon na pumasok na, kahit na itong China ay isang komunista na lugar. Kasi parang naano na rin sila eh, na napag-alaman na rin nila na kailangan din talaga ang kaligtasan. Kaya marami mga insik ang naniniwala din doon sa tinatawag na tama na pananampalataya. Ito ang tinatawag na yung gintong panahon. Uh, 1925 hanggang 1936 kasi kasagsagan ito ng magandang balita na napag-alaman na ng mga kaintsikan. Kaya tinatawag ito na golden era o panahon ng talagang ginto kung sa ikumpara natin sa mahalagang bagay. Kaya itong panahon na kung saan lumaganap ang salita sa kainsikan. Bago ang mga Amerikano na pumunta sa Hong Kong, si Dr. Joe Hock, isa itong Chinese. At siya ay galing sa Amerika. Na-convert ito doon sa Amerika. At siya ngayon ang nagtayo. Itong Siom Sui Po Chinese Church of Christ. Yan ang kauna-unahan o iyon ang unang nagtayo, nagtayo ng ano, hindi naman tayo, pero parang siya ang pasimuno ng Church of Christ dito sa Hong Kong. Kaya makikita natin diyan, doktor pala ito, sa galing ito sa Amerika na na-convert ng mga missionary. O si Dr. Joe Hock, o American trained, medical doctor. Doon siya nag-aral. Kaya doon siya, sabi nila, malamang na doon siya naging Kristiyano sa Amerika. Oh. At siya ang naging one-time chairman ng Medical Association sa Hong Kong. Kaya matalino ito. Kaya basta mga matalinong tao, alam nilang katotohanan. Oh, hindi tulad sa mga nagdurong-durungan, debatihin ka pa kung ano-ano pa mga pilosopo na salita. Pero ito si Dr. Juho, palibasa sa American sa nag-aral, doon siya
na katanggap ng banal na salita at naging isang Kristiyano. Oh. Kaya noong April 1926, ito ngayon ang simula ng Sumwipo Chinese Church of Christ sa pangunguna ni Dr. Ju Hoc. Ito ang unang Church of Christ sa Hong Kong, April 1926. Oh, mayroon mga preacher na employed, oh. So, na kumuha sila ng mga preacher. Iba galing sa Australia kasi malapit lang Hong Kong, Australia. Kaya ibang mga preacher doon nag-aral ng Biblia kasi bago tayo pupunta Hong Kong, doon tayo galing sa Australia, di ba, na pinag-aralan natin. Mayroon sila mga Bible school na itinatag doon at marami silang hinanas o sinanay na mga inchik. Kaya ito si Dr. Juho nagpadala ng mga mag-aaral doon sa Australia. Oh, isa ito si Kung Ho na nakalagay doon sa story nila. At marami pang iba. At ang nangyari ngayon dito, allowed sa kanila ang instrumento dito sa Hui po dito, Chinese Church. At ang mga babae pwede mag-preach o tatayo sa pulpito. Ito ang kanilang ginagawa ngayon. Kaya ito marami na sila, oh. Itong Songhui po Chinese Church of Christ ito. No mga 19 at basta 90 hanggang 1920s hanggang 1936. Oh, itong nasabi ito, 1925. Yan ang unang mga membro. Puro kainsikan yan. Wala pang mga Amerikano rito na dumating. Kaya sila na mismo ang talagang malakas ang evangelism. Kasi marami ang tao sa China. Kaya dumami ang kanilang mga kapatiran. Oh. Ito si George Benson na nagkita sila ni Dr. Joe at matagumpay na inalis nila ang organ sa kanilang pananambahan at saka yung preacher na babae. So, siyempre pinag-usapan nila. Siyempre si Dr. Joe siguro mahina pa yung kung sa baga pa sa pananampalataya, medyo bata pa siya at wala pang masyadong matured. Kaya sabi ni George Benson nang magkita sila ni Dr. Joe, tanggalin yung mga organ o yung mga instrumento at ang babae hindi pwede tumayo sa pulpito. Kaya ang nangyari dyan, may kasama si George Benson na si Brother L. Brudos, kasama siya doon sa Hong Kong. Kaya ito ang parang worst of time. Ito ang parang pinaka hindi maganda na nangyayari doon sa iglesia. Mga may anti-Christian movement sa China. Oh. May mga palibasa yung mga komunista, ayaw nila ito na pag-aralan ang Diyos. Siyempre, mga China, mga Buddhism yan ang karamihan. Kaya may sila, ayaw nila na may mga Kristiyanos na papasok doon sa mainland China. Yan ang pinaka-worst time ng panahon ni na George Benson at saka ni Brother L. Brudos. At ayaw nila yung parang tulong ng mga galing sa labas. Ayaw nila yan. Na kung magdala kayo dito ng inyong pananampalataya, huwag dito sa China. Kaya ayaw nila yan. Kaya noong Mayo 30, mga 1930s din ito, 25 to 30s yan. May isang insidente doon sa Guangdong, Hong Kong strike. May nag-strike doon. Nangyari na parang nagwilga yung mga kainsikan. Ito si George Benson. Itong kauna-unahang misyonaryo na pinadala ng Amerika sa Hong Kong. George Benson.
ang kanyang dapat gawin, ang paghanda para sa mission na gagawin. O evangelism ito ang isa. Kaya siyang pinadala doon upang mag-mission doon sa mga kainsikan. O, Hong Kong, 1925. Yun ang kanyang nangyari doon. Sa Quezon, Guangxi. Yan ang mga lugar na kung saan pinuntahan ito ni George Benson. Yan muna ang kanyang parang sinimulan niya ang pananampalataya na gamit ang restoration o ang tunay na iglesia. Sa Hong Kong 1926, 1925 Hong Kong 1925 hanggang 1926 pala sa Quezon, Guangxi. Malapit din ito sa Hong Kong. Ito parang isla kasi ang Hong Kong, maraming mga isla-isla diyan na maliliit. Kaya siguro diyan muna sila saturation o parang gusto nilang diyan muna sila mag-mission sa paligid. Sa Pilipinas dumating din 1927. Mula sa Hong Kong, ito si George Benson, pumunta pa palang Pilipinas. Ito ayon sa Hong Kong History ng Church of Christ. Kaya sinusundan ko lang ito. Tapos bumalik sa Canton. Canton 1928-1930. Galing Pilipinas siya. At bumalik siya sa University of Chicago noong 1931. Gawa nga nagkaroon ng away-away dito sa China. Parang magulo. Kaya ayaw nila yung mga missionary, lalo na mga Amerikano, ayaw nila sa kanilang bansa. Kaya umuwi ito si Benson para bumalik doon sa University of Chicago noong 1931. At nang matapos siya, bumalik din siya sa Canton. Kasi nagpa-ano lang muna siya. Parang naglaylo lang muna dahil kainitan ang labanan ng insect tsaka hapon ang kalaban dito. Yan si George Benson. Ayon sa history, madaanan natin ito sa Pilipinas. Ito si George Benson, pinadala ni George Pepperdine. Sabi niya, pumunta ka muna ng Pilipinas at suportahan kita. Ayaw nga doon sa kay Brother Makiling na restoration na history niya, ang suporta ni Pepperdine sa kay George Benson, $400. Pero malaki na yan. Mga 1920s. Kasi Philippines, 1927 siya. Si George Pepperdine, mapag-aralan natin ito pagdating na sa Philippine history. Kasi binigyan ng diin ni Brother Tinekala kung ano ang papel nito ni George Pepperdine. Ito parang overview lang muna na pinadala si George Benson sa Pilipinas ayon sa Hong Kong history na nakaalap ko sa kanilang mga kwento. Si George Benson nagsimula ng kanyang gawain na isang misyonaryo sa China. Kaya mo, 11 taon. Mula 1,925 hanggang 1,936. Pagkatapos ng 6 na buwan sa Quezon, communist propagandist ito, mga Quezon ito, sa lugar ito ng China. Pumasok na siya within 11 years. Kaya yung Quezon, may mga komunista dyan na mga ayaw nila na papasok yung mga misyonero. At ayaw nila na sila ay pakialaman. Kung hindi, papatayin nila. Ito mga komunista ito. Propagandist. Kaya si Benson, mayroon siyang kahirapan na maghanap ng bangka. Kasi wala pa mga eroplano noon. Ang source of transportation noon ay bangka na dadalhin siya sa Hong Kong. Kasi pumasok na siya sa mainland, kaya gusto niyang bumalik sa Hong Kong para maging safety siya kasi may threat sa kanila na papatayin sila dito sa mainland, dito sa Quezon.
Kaya gusto niya bumalik sa Hong Kong kasi ang Hong Kong parang medyo okay pa ang buhay doon. Parang hindi masyado, parang semi-communist at saka parang may liberty sila doon sa Hong Kong. Kaya gusto niyang bumalik. Kaya nahirapan siya maghanap ng bangka. Kasi yun ang means of transportation. Yan ang unang transportasyon nila. Noong Hong Kong, mga 1920s pa yan. Yan ang kanilang, hanggang ngayon meron pa nito. Parang ginagamit pa nila yan. Pero sa ngayon, ito na ang ginagamit nila. Speedboat na. Mga sa modern day na ngayon. Pero noong mga 1920s, iyan ang kanilang source of transportation, dilayag na bangka. Kaya nahirapan si George Benson sa paghanap nito. Isa pa, mga insik din ang nagdadala ng mga bangka na yan. Kaya takot din sila. Baka patayin sila. Kasi yun ang bantay. Kaya pagkatapos ng isang taon sa Hong Kong, ito si George P. Pearldine pala. Inopiran siya nga suportahin siya sa kanyang gawain sa Pilipinas. Kaya ang unang pinuntahan pala ni George Benson ay nagtayo siya ng tolda sa Pinamalayan. Ano ito? Yung Mindoro. Ito ang unang pinuntahan at ang una-unahang Church of Christ sa Mindoro. Hindi pala ito sa Manila, kundi sa Mindoro nagsimula ang Church of Christ. Tent lang ang ginamit ito ayon sa history sa Pinamalayan. Nagtayo lang sa parang tent. At nagsimula siya na magpalathala na o preaching. Nakagawa siya ng mga nadala niya na pinag-aralan at nakapundar sila ng isang kongregasyon. Ito pala. Sa Pinamalayan pala yung una na Church of Christ. Aywan ko kung ngayon meron pa dyan. Kaya maganda ito, pasyalan din. Kasi sila pala ang pinakauna na Church of Christ sa Pilipinas. Pinamalayan, Mindoro. Mga 2 buwan, umalis na doon sa Pinamalayan. Siguro, may tinuruan na siya na mga kapatiran, lokal. At pumunta siya ng Baguio. Pumunta pa pala siya ng Baguio na kung saan ganon din ang kanyang ginawa. Nag-start naman siya ng mga kongregasyon sa Baguio. Hindi natin alam kung saan ito. Pero doon sa kay Brother Makiling na binigay, malaman natin dyan kung sino na mga kongregasyon ang na mayroon ang mga lugar at saka kung anong taon. Mapag-aralan natin yan doon sa Philippine Restoration History. Kaya pagkaraan ng 30 taon, si Benson, nakita niya na ang Church of Christ sa Baguio ay talagang matapat sa pananampalataya. 30 years, kasi ang Baguio parang 1948 yata ito nagsimula. Kaya sabi niya, after 30 years later, siguro nakabalik sa Baguio, nakitaan pa niya na ang mga iglesia sa Baguio ay talagang tapat pa rin sa Panginoon. Kaya itong Baguio dati, yan ang yan ang mapa pala yan. Nung mga panahon pa ng 1920s, ito na mapa. Yung nakalap ko sa archives ito. Sa ngayon, ito, Baguio 1929. Itong Sisyon Road, parang wala pang mga tao-tao. At ang mga building, nakikita nyo yan. Kaya ito ang 1929 pala ito ng mga mapa. Yan, makita natin. Kaya Baguio 1929. Ito ang mukha ng Baguio. Na tumuloy dito si George Benson mula doon sa Pinamalayan, Mindoro. Ito na ngayon ang Burnham Park. Burnham Park, 2024 na ngayon ito. Mga 2,000 na years. Mayroon na ngayon. Asenso na ngayon. Pero dati walang katao-tao. Ang mga building sa Sisson Road parang wala nga. At nagtrabaho din siya sa Canton, yung mainland China.
nagpahayag sa doon o nag-preaching siya at tinuruan sila ng salita dyan. English ang tinuro dito. Kasi ang mga kainsikan, hindi marunong mag-English yan. Kaya para magkaintindihan sila, tinuruan sila ng mga misyonaryo. Saka meron sila mga publication, malamang mga tracts ito na mabasa, English, Chinese. Si Dr. Joe, ano yun, magaling siguro mag-translate. Siyempre, doktor siya eh. Kaya mayroon silang publication o mga tracts dyan English saka in Czech. Yung Canton Bible School, at Canton English Finishing School, kaya tama, nagtinuruan nila. May mga nagtuturo na si Oldham, Roy and Ruth Whitfield, may mga babae na. Si Lowell B. and Odessa Davis, Ethel Matley, Leong Holkit Sotim Wong. Ito na mga nagtuturo na ito doon sa Canton Bible School at Canton English Finishing School. Kaya si Leong Holkit Sotim Wong, mga teacher ito sa Bible School kasi mga kainsikan. At the same time, may nagtuturo yung binanggit natin kanina, may mga kababaihan na tinuruan sila ng English Finishing School. Parang high school siguro ito ang mga nagtuturo. Ang kanilang mga babasahin, gumawa na sila. Canton Christian. Yan, parang isang ano yan, pahayagan o isang dyaryo. 1929 to 1931. Tapos Oriental Christian. Oriental, makinsikan yan. 1931. Ito ang mga babasahin o yung mga magasin na inilathala sa pamamagitan ni George Benson. O translation of McGarvey's Commentaries on Acts. Na-translate na nila ito sa salitang in Czech. Kaya para maunawaan nila ang mga nangyayari. Komentary ni McGarvey yan. Siguro alam nyo naman yan. Kaya ang Biblia ay doon na sa puso ng mga kainsikan. Mayroon na silang gustong malaman talaga. At nagkaroon na ng Chinese English Bible. Kaya mayroon ng sa kabila English, sa kabila Chinese, para maunawaan talaga nila kung ano ang tunay na turo at kung saan nanggaling ang tunay na pananampalataya. Kasi restoration history ito. Kaya dito ang nangyari sa Hong Kong. Bibles for China. Kaya nagustuhan na rin nila ang Biblia. Kasi may marami ng misyonaryo nandoon sa mainland. Mga congregations, marami na. Ang una, 1930, Man Folk Road, Tong Sian Pong, mga congregations ito na pinangunahan na nagkaroon ng mga pananambahan. Hindi pwede na itatag kasi natatag ng mga kongregasyon ng church. Kaya nagkaroon sila ng mga pagtitipunan. 1930. 1933, Kaoyok Road. Ang preacher si Lau Puwing. Yan ang nakalagay. May preacher na sila na in Czech. Kasi ang iba pinadala doon sa Australia. Kasi malapit lang. 1933, nagkaroon naman ng kongregasyon. Yung Hong Kong Church. Malaman din natin yan. Song Hui Po Church. Kaya ito, unang church ito. Ito pala sa Hong Kong Church. Itong Song Hui Po Church, 1926. Tapos yung Pawa Street, Move 37, Pukwa Street in 1934. Kaya series chronological order. 1933 tapos 1934. Kaya isang taon lang ang pagitan. Nagkaroon kagad sila ng kongregasyon o mga kaiglesiyahanan. Ang mga misyonaryo na ito ay naninirahan sila sa gusali ng iglesia.
Isa na dito si Brudos na sumama sa kay Binson. O si Matley, si Odessa White, o mga babae ito, Elizabeth Bernard. Kaya doon sila nanirahan sa church building kasi sila ang mga misyonaryo na tumutulong doon sa mga kainsikan. Turuan sila ng tamang aral sa Biblia at the same time turuan pa sila ng English magsalita, English language. Kaya yun ang nangyari. Pero doon naninirahan sila sa church building. Malaki siguro itong building nito. Itong Church of Christ na sa Hong Kong. Matthew 16:18. Parang Roman yun, miral pang nasa ginagawa nila. Kaya sabi niya, bakit membro ako ng Church of Christ? Yun ang paniwala ng mga taga Hong Kong. Niya laban ito sa mga denominasyon. Tapos may sinusunod sila na standard. Susunod natin ang Biblia. Saka mga mensahe sa palaganap. Ang pananambahan, scriptural. Wala mo, nalaman na ito ng taga Hong Kong, kaya dumami sila. At ang gawain ay talagang authorized. Sino nag-authorize ito? Ang Panginoon, di ba? Sa The Great Commission. Kaya ito ang paniniwala ng mga tao doon sa Hong Kong, kung kaya dumami sila. Kaya Church of Christ, yan. Hong Horn, 1927, parang hindi order. At saka sa 42, Woho Street. Ito mga kongregasyon ito na nagawa doon. Si Oldham Matley ang kasama pala dito sa Hong Horn na iglesia ito. Sa Wansay, ito na ngayon yung di ba sa Wansay 1931 pala yan. Naitatag ang tagal na pala nito, Wansay. Di ba alam natin yung si Brother Felix Ulidan Jr. Siya dito ang kinuha ng taga Wansay Church of Christ. Ngayon pinalitan siya ni Brad Buo. Si Brad Buo ngayon doon ang pumalit sa kay Brother Felix Ulidan. Itong taon lang pinalitan siya. Si Brodos, isa rin ito sa tumutulong sa One Side Church of Christ. At saka si Mr. Lom. Ang biography ni E.L. Brodos, ito ang buhay niya. Nakalagay kasi dito. Siya ay nagturo sa Munsang College. Siya ay sa pamamahala ni Mr. Wong, na kung saan ang kanyang anak ay naging Vice Chancellor ng Universidad ng Hong Kong. Isa ito sa estudyante na kung saan na-train nila doon sa Canton Bible School at ito ang nag-preach doon sa Canton. Itong anak niya na naging Vice Chancellor pala ito ng University of Hong Kong. Kaya mga kilalang tao ito sila. Yan ang Hong Kong noong 1920s pa. University ng Hong Kong yan. Pero sa ngayon, ito na sila. 2024 na ito. 2023. Ito na ngayon ang, kita mo ang layo. Mga building, ang luma ang building pa. Mga 1920s, 20s, 30s pa yan. Kaya 1929, 1930, nag-preach to si Brudo sa Guangxi. 1930, bumalik siya sa Hong Kong dahil namatay yung kanyang asawa, si Brudos. Ang Guangxi sa mainland, China pala ito. Tapos ang 1940, pinadala niya ang kanyang mga anak at ang mga asawa sa Pilipinas. Maano natin ito mapag-aralan. Dahil mayroong mga banta. 1942, namatay siya. At sa Hong Kong pala sa inilibing, ito si Brudos. Pero mga anak niya pinadala niya doon sa Pilipinas. Mga siguro wives, asawa ng mga anak ito. Sons and wives. At nagtrabaho din pala sa Peking. Bago siya namatay,
siya pala ay nakapunta rin ng Peking. Sa mainland China nito. Si kasama si Don Carlos Jane, yan ang kasabay niya. At si N.B. Wright, Charles Grover. Ito mga misyonero na kasama niya doon sa Peking. Na may mga siguro Bible school na. Ito ang mapa ng Peking na mga 20s pa ito. Kaya dito sila tipon-tipon. Kasi sa pagkaalam ko, ito ang kapital ng China, yung Peking na ito. Noong mga panahon na gano'n. Nagkaroon ng away, 1937 hanggang 1949. Ang Japan, ang Insik tsaka Hapon ito. Kaya umuwi si Binson kasi nagkaroon na ng away-away. Iniwanan niya ang Hong Kong kasi magulo na. At naging presidente siya sa Harding College. Ngayon, sikat itong Harding. Mga Batikan na mga misyonero ang galing dito. Kaya ang mga misyonaryo umalis sa Hong Kong nung makonquer na o nang makuha na ng Hapon ang Kanton, no? Nakuha na nila ang kainsikan. Away-away sila. Talo ang insik dito sa Hapon noong panahon ng mga 1937 hanggang 1949. Kala mo, ang dami. Ang tagal yan. Kaya ang Kanton, nasarado yung eskulahan. At binuksan ulit dito sa Macau noong 1940. Kaya na magkaroon ng 1937 na Sino-Japanese War hanggang 1949, yung Kanton na kung saan mayroong Bible School doon at English School of Preaching, ay nasarado yun. Nabuksan lang uli noong 1940 sa Macau. Dali lang, ilang taon, 3 taon lang. Ang Hong Kong nahulog din sa kamay ng mga Hapon at si Brodos ay namatay. Brodos died dito sa Hong Kong. Ang pumalit si Bernard Matley, dinala sila sa concentration camp kasi na sila ng Hapon. Pero siya ay nakatakas papuntang Guilin. Buti nakatakas siya at pumuntang Guilin malapit din ito sa Hong Kong, sa mga isla ito. Kaya yung the Chinese Army 1937 to 1949, World War II and Civil War pala ito. Kaya nakita sila at nalupig sila ng Hapon. Nagtagumpay, talo dito ang China. Pero sa ngayon, hindi na nila pwede anuhin ang China kasi maraming sundalo yan. Nung araw, wala pa. Mayroon naman isang nangyari na away o gira. Noong 1946, ang Canton Bible School binuksan ulit. At noong 1949, si Davis, isa rin to sa misyonaryo, ay umuwi muna sa Amerika. At ang pumalit si Bernard, galing sa Amerika, puntang Hong Kong. Kasi mga misyonero, ganun yun. Kung may uwi, may tagapalit. Yan ang programa ng American Christian, mga Church of Christ. Ang mga Kristiyano sa pamamahala ng mga komunista. Kasi hawak na ng mga Hapon ito at ang Insik, alam naman natin mga Mao Zedong yan, komunista. Kaya under sila sa mga komunista na mga Insik. Pero dahil may away-away, nagsimula naman ang labanan. Kaya ang Hong Kong pagkatapos ng 1949, ang natira na missionary si Elizabeth Bernard, asawa ito ni Bernard na pumunta sa Hong Kong. Kaya ito na lang sila, ang dalawa, na natira doon sa Canton Bible School kasi binuksan na. Kaya mag-asawa ito.
nagturo ito siguro ng parte sa Biblia. Itong kanyang asawa, parte naman sa English na pagsasanay ng mga insik. At ito mga iba-iba doon na nanggugulo sa Church of Christ, sa ah, sa itong pre-millennial ito na iglesia. Oh. Ito Church of Christ pero ang kanilang paniwala iba rin. Oh. At nandito yung si Victor Brodos. Si Brodos namatay na. Pero iba naman itong Victor Brodos na sila ang nangunguna dito sa Pre-Millennial Church kasama ni Dennis Allen. Oh. Kaya itong nagpapagulo doon sa iglesia. O Instrumental Church. Mayroon na, di ba? Daming Church of Christ. Church Instrumental, Millennial Church of Christ. O sa kay Riz naman ito. Kaya marami na mula pa nung araw. Wala pang meron na mga ganyan na mga nangyayari. Kaya maraming Church of Christ. May mga one cup na ngayon. Instrumental, may mga NI. Non-institutional. Kaya maraming ito ang Cold War na nangyari 1945 hanggang 1991 ba matagal pala ito. Korean War, Chinese invasion. Nag-away-away ang mga Chinese saka Koreano naman. Kaya isang labanan naman nangyari. Kaya magulo. Kaya ang mga bago na mga misyonaryo na pinadala, si Ghost Yuk, Harbison saka si Robinson, galing ito sa Amerika, para reinforcement doon sa mag-asawa na Bernard. Saka ito na ang bagong panahon, New Era. May evangelism na. Hanggang ngayon, patuloy yan. Ang evangelism sa Hong Kong, talagang sa China, patuloy din sila. At medyo maluwag-luwag na ngayon. Sa Prince Edward Road, sa Hong Kong ito, 311A, si Gosyop ang nangunguna sa gawain. Saka sa Waterloo Road, mayroon si John Chan, mga kainsikan na ito, si Stephen Chan, o si Johnny Liu. Mga insik na ito na siguro nakapag-aral doon, iba sa Canton at ang iba galing sa Australia ayon sa ating pinag-aralan. Dahil pinadala sila ng mga kapatiran o si Dr. Joe pinadala sa Australia. Si Nalyok Lau, puro na mga insik. Robert Wong, marami na silang mga preachers. Ang Prince Edward Road, ito, sa 358, 1967. Malapit-lapit na. Si Ken Martin and William Reeb ang nangunguna doon sa mga gawain. Tsaka si John Chan. Mga insika naman. Melvin Chan, Paul Nang, Joseph Pang, and Stephen Ma. Yan ang mga preachers na kung saan patuloy ang pag-ibanghilyo o yung pagpalaganap na magandang balita tungkol sa ating Panginoon at sa kanyang iglesia. Si Stephen, dami pa pala mga insik nito. Yan, sa panahon ni Mao Zedong yan. Komunista. Ayaw nila yung mga reliyon. Walang Diyos na pinaniwalaan ito si Mao Zedong. Yung siya ang namumuno sa China. Saka ngayon, gusto ng mga insik na madinig nila ang Ebanghelyo. Chinese evangelism, gusto nila. Kaya nagkaroon ng Biblia na insik to English at English to, tama, English to insik pa, Chinese. Kaya gusto nila malaman ang katotohanan. Pero si Mao Zedong ayaw dyan. Mga atheist ito sila. Hindi na niniwala ito na may Diyos. Siya ang nangunguna sa bansa ng insik. Ang nangyari dito, nung panahon ng komunista, itong bandera komunista, sa China, may isang Kristiyano na kinulong ng 10 araw dahil siya ay nagpipreach sa mga daan-daan o street preaching ang ginawa niya.
bawal na bawal nandun kasi komunista nga. Kaya ang nangyari, kinulong nila ng 10 araw dahil sa street evangelism. Kaya mo yan? Mahigpit na mahigpit. Sa WAPO. Isang kongregasyon din ito. 1968. Mga ka-insik na ito. Si Juan, si Lee, si Cao, Peter Chung, Tony Hyung, and Yao Wai. Sila na ang nangunguna dito sa gawain. 1968 na ito. Kaya nangunguna na sila sa gawain sa WAPO. Kaya, hanggang ngayon, meron pa siguro ito na kongregasyon. Sa TOD1. 1968 din. Si Tam Chun. Amerikano ito. At saka si Paul Chung. Yan, siguro. Insik ito, si Tam Chun. Ito nakalagay kasi sa kanilang mga preachers na story. Sa TOD1 yan. Yung isang kongregasyon din na. MIFO, 1973. At sila ay lumipat sa Chinwan, mga mainland ito, na ngayon ay Argyle Street. Sa Hong Kong pa ito. Kasi Argyle Street sa Hong Kong ito. Stephen Chan, mga nakapag-aral ito sa Australia, o baka doon sa Canton Bible School. Bill Chappell, tumutulong. Amerikano ito. Peter Chung, Ancho Forsyth. Yan ang mga tumutulong sa gawain doon sa MIFU 1973. At sa Kuntong, si Melvin Cha ang nangunguna. San Pukong, wala lang pizza dito. Si Stephen Chan and Som Hing Wai ang nangunguna sa gawain. Siguro baka 1973 ito. Kaya hindi nila nilagyan ng taon ang kongregasyon nito. Kaya 1968 hanggang 1973, iyon ang marami silang mga naitatag na mga bahay-sambahan sa mainland China at saka sa Hong Kong. Ito ngayon ang awayan, yung 1968 na yan, saka 1973, ito ang gira doon sa Indochina War, kasi nagkaroon ulit ng labanan na gusto ng China i-control niya itong mga tulad ng mga Vietnam, Cambodia. Gusto nila kunin ito. Kaya nagkaroon ng parang invasion sa Indochina. Gusto ng mga insik. Kamo, pati ngayon nga sa atin, kukunin pa nila. Mga itong insik, mga ano ito, talagang mga agaw o mga graver. Pati yung dagat, gusto nila kunin sa kanila. Diba? Kaya ito ang ugali ng mga insik. Gusto nilang magulo. Yung North Point, ito sa Hong Kong na rin ito. Si Tam Chun, ayun, nangunguna. Shinri Yip, saka si Pamplin Lee. North Point, meron pa ito sa North Point sa Church of Christ. Meron yan. Buko doon sa Wansay. Itong Wansay, si Stephen San, mga insik na ito. Sila na ngayon ang nangunguna at sila na ngayon ang mamahala hanggang ngayon. Hanggang sa makuha na nila siguro bukod kay si Felix Ulidan na kasi ang alam ko na nakuha doon sa Wansay. Siguro ni-request na mga kapatiran na mga bagong mga sibol o mga bata na. Ito, mga pioneer na ito. 19, ano pa ito? 37. 1973, baka iba buhay pa rito. Ang kanilang mga edukasyon. Kasi mga insik, kung pagdating sa English, mahina talaga sila. Gusto nila malaman yan. Kaya nagkaroon sila ng mga edukasyon na kung saan sa tulong ng mga misyonaryo. Ang Hong Kong Christian College, nagpaplano sila. Pero hindi ito natupad. Hindi natin alam kung bakit. Kasi ito lang ang nakalagay. Hong Kong Christian College na dapat gawin nila itong paaralan
pero hindi natuloy. Baka kulang sa pundo o ano. Wala naman sinasabi. O Asia Preaching School. Ito natuloy. Asia Preaching School teachers. Si Scott, si Martin, si Shaham, na Indiano pa. At saka si Paul Nang. Si Paul Nang, nakapag-aaral ito sa Canton o saan siguro, sa Australia. Si Shahan, pagkaalam ko, Indiano ito. Pero ito sila ang nagtuturo sa Asian Preaching School. Kaya matibay yung sa Hong Kong kasi mula sa Paul pa, mayroon na silang talagang ugat o kaalaman tungkol sa tunay na iglesia. Kaya maganda ang dating ng restoration history dito sa Hong Kong. Dahil marami silang mga kongregasyon na, na gawa o kung saan nagtitipon sila o bahay-sambahan. Kaya education in Hong Kong, gano'n ang nangyari. Saka ito ang mga misyonaryo na nagtuturo sa ila ng 1815 to 1857. Wala mo ang tagal. Itong wala pa yung Church of Christ, mayroon na silang mga education o pag-aaral sa kanilang susyedad. Wala mo. Matagal, 18th century pa. Mayroon na silang nag-aaral doon. O mayroon na silang mga nagtuturo sa kanila. Yan ang mga misyonaryo na kung saan nagbigay ng kanilang panahon upang turuan ang mga nangangailangan. Ang China Preaching School, si Melvin Chan at saka si Xiahan, Indiano, at saka si Melvin Chan. Ang China Asia Preaching, ito, School, Taipo Preachers. Marami pala ito, Taipo Preachers. Ang ang kanilang naging estudyante, si Peter Chong, Tam Chong Kao, at Cho, Wo, tsaka si Ho. Ito ang naging produkto ng China Preaching School at China Asia Preaching School. Ito ang kanilang naging nag-graduate na. Baka bachelor o associate. Hindi natin alam, pero ito ang kanilang produkto. Baka natapos nila yung bachelor. Hong Kong Bible Institute in Wansai. Mayroon pala dun sa Wansai. Bukod sa may Church of Christ, mayroon palang Hong Kong Bible Institute yan. Kaya yung taga Wansai, naano sila. Naturuan talaga sila ng tama na galing sa Biblia. Kaya may pinadala sila na mula sa Hong Kong, may pinadala sila sa labas o sa International Bible College sa Florence. Alam mo itong Florence, yung pinag-aralan natin sa Alabama ito. Yung Restoration Movement, malakas ito. Yung Florence. Sa Amerika ito. Kaya nagpadala sila doon na mga estudyante na mula sa China papunta doon sa Florence, sa Amerika. O Alabama, o Florence, Alabama. Pinadala si Eric Yip, Thomas Tam, Xiu Kaming, Dora Chan, o babae, at sige, David Chan, siguro magkapatid yan. Kasi kailangan din babae na mag-aaral sa Bible School. Tulad sa Bible Heritage, so, babae, lalaki. Dahil ang babae, pwede din gamitin sa iglesia. Pero may mga restricted sila na mga lugar kung saan sila ilalagay. Kaya ganon din ang nangyayari dito sa Hong Kong. Kaya 25 reasons to visit Florence, Alabama yun. Dito sila pinadala. Itong Florence, Alabama, may School of Preaching. International School of Preaching pala ang nakalagay. Kaya yung binasa natin kanina ng mga kainsikan, tsaka may mga babae, dito pinadala sa Florence, Alabama. Kasi malakas dito ang Church of Christ. At ang Alabama, number 1 sila sa census, sa buong 50 estado sa Amerika,
number 1 ng Alabama sa number of congregations at saka number ng mga membro. Kalahin mo 900 plus ang congregation dito sa state of Alabama. O, Alabama. Hindi yung doon sa Alabama sa Dasmariñas. Kundi ito Alabama, Florence, Alabama sa Amerika. Hindi doon sa Alabama Street. Yun ang pinaka number 1 pala. Kung tingnan nyo dyan sa Google, i-search no, ang mga church sa Amerika, Alabama ang number 1 dyan. Pang-anin mga ang State of California sa membro ng Church of Christ at saka sa kongregasyon. Kalahin mo 900 plus ang kongregasyon dito sa Alabama. Oh, ang dami. Kaya ito, Church of Christ School of Preaching sa Florence na kung saan pinadala ang mga kapatiran mula sa China. O yung mga publication nila, yung mga ginagawa nila ng mga babasahin o spiritual song, o gumawa na rin sila ng mga awiting pang-spiritual. May mga tracks, may mga teaching material, mga pagturo sa kabataan o ano. Ang tracks yan, mga babasahin yan. O gumawa siguro, mga may in-check din yan at saka English na ginagawa. Yan ang kanilang nangyari doon sa Hong Kong. O New Shepherd. Ito, naman ito. Hong Kong Church of Christ o Boston, ICC, International Church of Christ dito. Itong mga nangyari dito sa Boston. Napag-aralan natin ito nung church history. Kaya yung Hong Kong Church of Christ, mayroon mga bagay na kung saan may mga iba't ibang mga paniniwala. Non-institutional church. Itong mga antay. Ayaw nila yung may school building, ayaw nila yung orphanage, ayaw nila yung mga binibulin sa hindi membro. Pero nag-aaral sila sa Bible College, mga antay nito. Mga anak nila, pinapadala nila doon. Kasi saan sila mag-aaral? Puro ayaw nila ng paaralan na yan, yung Bible School, ayaw nila yan. Yan ang non-institutional. Kaya tinatawag sila na New Shepherd. Iba ito sa tunay na iglesia ng ating Panginoon. Dahil ang katuruan nila, iba't iba. Kalay mo, hindi katutulong sa hindi membro. Katuruan ba yan ng Panginoon? Sabi niya lahat, mahalin natin, maging kaaway. Yan ang katuruan ng Panginoon. Ito sila iba't iba. At marami na ngayon ito sa Mindoro. Yung mga antay na ito. Sa Mindoro sila ngayon. Kaya maganda mapasaran yung Mindoro para makita kung ano ang kalagayan ng Church of Christ na kung saan doon nga nagsimula sa Pinamalayan. Kaya ito na ngayon sa Wangchay. Ang dami na nila. Ito na ngayon ang listahan ng mga misyonero na napunta sa mainland China at saka sa Hong Kong. Ito na ang ating pang-conclusion dahil konti lang naman ang kwento dito sa Hong Kong o sa Restoration Movement. Sa China, si George Benson, 1925 to 1937, hanggang sumaglit sa doon sa Pilipinas na pinadala sa ni George Pepperdine noong 1927. At doon siya nagsimula sa Pinamalayan, Mindoro. Mapag-aralan natin yan pag dumating na tayo doon sa restoration sa Pilipinas. O Sally Benson, asawa niya ito. Nagsama sila. Nagtuturo siguro ito ng English o ano, tsaka siyempre makasawa. Hill Matley o 1926. Hindi alam kung hanggang kailan sa doon kasi question mark. Mga babae, kasi English, Margaret Brudos, namatay na yung asawa niya. At namatay din siya, 1930. Si Margaret. Lois Oldham, 1927, 1939, namatay din siya na 1985. Si Grace Oldham, magkasawa yan. Kasi pag nagpadala sa Amerika ng mga misyonaryo, kailangan may pamilya. Mag-asawa yan o kasama ng mga kabataan. Ganon ang
ah, programa ng mga kapatiran sa Amerika. Kailangan may pamilya o mag-asawa ang kanilang ipadala. Ito si Felix Olidano, Brother Felix L. Olidan Jr., pinadala sa doon sa Wangsay. Kaya ngayon si Brother Buo, si Raj ang pumalit sa kanya doon sa Wansay Church of Christ. Matagal din ito si Brother Felix doon, sa Hong Kong. Doon nag-aral at mga anak nito hanggang sa makatapos at nag-retire na siya. Siguro dito na sa kanya sa Pilipinas. At siya ay na pumapasyal sa mga iba't ibang kaiglesianan para siguro magkwento din sa kanya mga naranasan, experience para pagtibayan ang mga kapatiran sa iba't ibang kongregasyon. O si Charles Grover, 1929, 1937. Mga misyonaryo yan. Ang dami dito. O, Alice Budos, Whitfield, Estila, mga babae kasi kasama dito sila sa pagturo. Estela Bernard, baka anak ito o si Elizabeth Bernard ni Brother Bernard na isa sa mga missionary. Ito na ngayon sa Hong Kong. O mga Pilipina at saka Pilipino, tipo, parang nag-iipon-ipon sila. Marami na rin sila, mga karamihan Pilipina. Palay ko iba sa Wangchai ito, iba sa North Point. Kasi marami na rin Church of Christ sa Hong Kong. Kaya dumami ng dumami. Hong Kong Missionaries, pinadala. Dennis Allen, 1957. Hindi alam kung hanggang kailan ito. Sa Hong Kong, ito hindi sa mainland China. Melvin Harbison, Gos Yok, 1959. Douglas Robinson, Lin Yokom, Tom Chon, isa pa, Amerikano pala ito. 1962 sa pinadala. Si Clarence King, 1964. William Reeves, 1966. Yan ang mga missionary ng Church of Christ doon sa Hong Kong na pinadala mula sa Amerika. O si Kent Martin, 68 hanggang 73. Marami. Dinton Leonard Scott, 70 hanggang 1972. James Shahan, 1971, 1978. Harold Price, 1976. Basta ito ang mga misyonero na pinadala sa Hong Kong. At iba naman yung sa mainland China. Kaya ang kanilang mission, across the street at sa buong mundo. Every people, every language, every nation, every tribe. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon. Sa lahat ng bansa. Kaya sabi na doon sa kanyang Great Commission, dito sa Mateo 28, 18 to 20, ito ang kanyang inihabilin. Nasabi niya, Jesus said, "Go into all the world and preach the gospel to all creation." Okay. Lahat na tao sa buong mundo. Kaya dapat magawa po natin ito na ipalaganap ang kanyang salita. Kaya dito na lang po tayo nagtapos, mga kapatid. Ito na ang lesson 13. Ang next lesson ay dito na po tayo sa Philippines. Church restoration dito sa Pilipinas. May bandera ng mga Pilipinas dyan. Kailan dumating dito ang sa Pilipinas? May clue na tayo noong 1927. Si George Benson doon sa Pinamalayan, Mindoro. Kaya yun ang susunod natin na lesson 14 dito na sa Pilipinas. Kaya may panahon pa tayo sa pagtanong o may karagdagan kayo dyan, atin na ito pag bulay-bulayan. Medyo maaga pa. Medyo maaga pa itong ating basta dito tayo sa Pilipinas sa sunod na pag-aaral. Lesson